Magandang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. Tahimik ang gabi. Ang hangin ay dumadaan sa pagitan ng mga dahon. May dalang kwento mula sa isang panahong matagal nang lumipas. Sa isang bayan, bago pa dumating ang mga banyaga, sa gitna ng kagubatang luntian at ilog na bumubulong ng lihim, may isang batang isinilang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Siya ay anak ng isang babaylan, tagapamagitan ng tao at kalikasan, tagapagbantay ng balanse ng mundo. Ngunit ang kwento natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa dugo ng kanyang pinagmulan. Ito'y kwento ng mga panaginip at pangitain, ng mga bulong mula sa lupa, at ng mga lihim na dapat bang malaman o manatiling sikreto. Siya si Amihan, at sa paglalakad niya sa daang iniwan ng kanyang mga ninuno, kailangan piliin niya kung sino ba talaga siya. Isang anak lamang ng tradisyon o tagapagsimula ng pagbabagong matagal nang hinihintay. Halina at makinig habang binubuksan natin ang pahina ng isang kwentong isinulat hindi ng tinta, kundi ng panahon. Ito ang kwento ng anak ng babaylan. Sa paanan ng bundok, napapaligiran ng mga puno at talahib, nakatago ang isang maliit na kubo. Doon naninirahan si Amihan, anak ng isang babaylan, sa piling ng kalikasan at katahimikan. Sa gabi, ang hangin ay malamig at mabagal. Parang lumang awitin na humahaplos sa balat ng mundo. Tila ang bawat dahon, insekto, at alon sa ilog ay nakikibahagi sa isang lihim na hindi sinasabi, kundi nararamdaman lamang. Ngunit ngayong gabi, hindi makatulog si Amihan. Sa kanyang panaginip, isang kakaibang tanawin ang lumitaw. Isang barangay, nilalamon ng apoy, langit na kulay kalawang, at lupaing nanginginig sa galit. Ang apoy ay hindi karaniwang apoy. May ritmo ang galaw nito. Tila sumasayaw sa kumpas ng tambol na galing sa ilalim ng lupa. Hindi ito mabilis na pagkasunog, kundi isang seremonyang nilimliman ng panahon. Nasa gitna siya ng lahat ng ito. Hindi lamang saksi, kundi bahagi. Ang kanyang katawan ay hindi natatakot, ngunit may bigat sa dibdib, na parang may nakitang kakilala na hindi niya inaasahang makaharap. Mula sa usok at liwanag, may mga anyo na pilit lumilitaw. Mga aninong pamilyar, ngunit walang muka. Sa malayo, isang agila ang bumaba mula sa langit at dumapo sa lupa. Sa kanyang paglapag, naging abo ang lahat. Pagmulat ng kanyang mga mata, malamig ang pawis sa kanyang batok. Mabigat ang pakiramdam kahit magaan ang hangin. Sa labas, walang pagbabago. Ang mga kuliglig ay nag-aawitan pa rin. Ang buwan ay nakatago sa ulap at ang ilog ay umaagos pa rin sa dati nitong daan. Ngunit sa loob niya, parang may gumising na hindi na muling matutulog. Tumayo siya mula sa higaan. Maingat na hindi ginagambala ang mahimbing na tulog ng ina.
Lumabas siya ng kubo. Tinahak ang damuhang basa ng hamog. At naupo sa isang batong pamilyar sa kanya mula pagkabata. Doon siya madalas magnilay. Doon siya tumitingala sa langit kapag ang tanong ay masyadong malalim para sa salita. Sa ibabaw niya, ang buwan ay kalahati lamang. Pilit sumisilip sa ulap. Sa ilog, ang kanyang refleksyon ay hindi tulad ng dati. Parang may lamat sa gitna ng kanyang noo. Hindi pisikal, kundi mula sa loob. Sa kanyang palad, mahigpit ang kapit ng isang lumang kwintas. Sa loob nito, isang tuyong dahon ng bulong. Pinatuyo sa dasal at iningatan bilang pangontra sa mga hindi matahimik. Ngunit ngayong gabi, malamig ang kwintas. Mas malamig pa sa hangin. Parang galing sa ibang dako. Hindi niya may paliwanag kung bakit ang panaginip ay tila hindi panaginip. Parang paalala. Parang babala. Parang paanyaya. Sa paligid, walang gumagalaw. Ngunit sa ilalim ng balat ng mundo, may pakiramdam siyang may gumising. At habang dahan-dahang umaakyat ang liwanag ng madaling araw, naiwan sa kanyang dibdib ang apoy na hindi niya nakita, kundi nadama. Matagal na bago niya napanaginipan ang apoy. May gabi rin ng kakaibang liwanag. Ang gabing isinilang si Amihan. Hindi ito inaalala ng marami sa barangay. Ngunit paulit-ulit itong ikinukwento ng kanyang inang si Daya sa kanya habang siya'y lumalaki. Sa gabing iyon, ang buwan ay buo, maliwanag, at asul ang gilid. Tila sinadyang gawing kakaiba ng kalikasan ang sandaling iyon. Ang hangin ay hindi mapakali. Ang mga aso ay tahimik. Pero ang mga tandang ay tila nalito sa oras ng tilaok. Ang mga matatanda sa barangay ay nagbulungan. Isang bata na may dalang pahiwatig, ang sabi nila. Hindi panganib, hindi rin tagumpay, kundi pagbabago. Isinilang siya sa tabing ilog, kung saan may daloy ng tubig mula sa bundok at sa tabi ay may matandang puno ng nara. Sa pagkakahimlay ni Daya sa banig na inilatag sa damuhan, pinatugtog ang kulintang ng dalawang matandang babaylan. Ang tunog nito ay mababa, malalim, parang tinig ng lupa. Sa bawat tunog nito, may kasabay na ihip ng hangin. Tila kinikilala ng kalikasan ang pagdating ni Amihan. Walang iyak ang bata. Sa halip, ang kanyang mga mata ay bukas agad. Madilim, nangingintab, tila sumasalamin ng apoy kahit wala pang ilaw. Nakatingin siya hindi sa ina, kundi sa buwan. Sa di kalayuan, may mga ilaw na tila alitap-tap, ngunit hindi gumagalaw. Nasa hangin lamang sila, nakalutang, parang nagbabantay. Walang nagsalita, walang nagtanong. Ngunit sa puso ng mga babaylan na naroon, alam na nila. Hindi ito karaniwang sanggol. Isang bagong sinag. Isang bagong daluyan ng kaalaman.
Sa mga sumunod na araw, pinanood ng mga nilalang ng kagubatan ang paglaki ni Amihan. Ang mga ibon ay madalas dumapo sa bubong ng kanilang kubo. At sa tuwing siya ay umiiyak, ang ulan ay tila nakikisali sa kanyang damdamin. Kapag siya ay masaya, mas maliwanag ang araw kaysa karaniwan. Ang kanyang paglaki ay hindi laging madali. Ang ibang mga bata sa barangay ay may distansyang iniingatan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na ang presensya niya ay parang hangin sa gitna ng gabi. Magaan, ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. Wala sa kanyang mga galaw ang pagkabata. Tahimik siyang nanonood, laging nagmamasid. Laging tila may hinahanap na sagot sa mga tanong na hindi pa niya alam na bitbit niya. Sa ilalim ng buwan siya ay sinilang. At sa liwanag nito'y tila unti-unti niyang nauunawaan kung sino siya. Isang umagang walang araw, kundi hamog lamang at amoy ng sariwang lupa. Sa edad na 7 taong gulang, unang dinala si Amihan ng kanyang ina sa loob ng gubat na hindi tinatahak ng kahit sinong taga-barangay. Tahimik si Daya, tulad ng mga araw na siya ay nagdarasal, habang si Amihan ay naglalakad sa kanyang likuran. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Ang landas ay hindi daan, kundi alaala. Tinatandaan ng paa, hindi ng mata. Sa bawat hakbang, ang mga damo ay tila kusang umuurong. Ang mga dahon ng puno ay hindi lamang lumilipad. Umiikot sila. Sumasabay sa galaw ng hangin, na para bang may kaalamang hindi nasusukat ng salita. Sa dulo ng landas, natatanaw ang isang bato. Hindi basta bato, kundi isang batong buhay. Tinutubuan ng lumot na hugis mata. At may ugat na parang daliri ng matanda. Sa ilalim nito, may maliit na siwang na halos hindi mapapansin. Dito sila pumasok. Madilim sa loob. Hindi mapanganib, kundi tahimik. Tahimik na parang hininga ng matandang diwata. May amoy ng insenso, pinatuyong dahon, at abo. Ang mga pader ay may mga ukit. Mga hugis na hindi niya pa natututunan. Ngunit tila naiintindihan ng kanyang puso. Sa gitna ng kuweba ay may bilog na altar. Gawa sa patag na bato at napapalibutan ng mga puting butil ng asin, abo ng bulong at mumunting kwintas na yari sa kahoy, buto at balahibo. Hindi nagturo si Daya ng kahit anong dasal noon. Sa halip, pinaupo si Amihan sa harap ng altar. Tahimik, walang paliwanag. Ang katahimikan ay tumagal. Parang sinusukat kung handa na ba siyang marinig ang mga bagay na walang tinig. Maya-maya, naramdaman niya ang bahagyang pag-init sa likod ng batok. Tila hawak ng isang palad na hindi galing sa tao. Mula sa itaas, bumagsak ang isang bulaklak na puti sa gitna ng altar, na walang pinanggalingan kundi hangin. Hindi niya ito ginalaw, ngunit tumibok ang kanyang dibdib na parang sinasabayan ang hindi nakikitang pulso ng lugar.
Hindi niya alam kung iyon ay simula ng pagiging babaylan. Walang nagsabi. Walang palatandaan. Ngunit paglabas nila mula sa kuweba, ang mundo ay tila ibang-iba. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa kung paano niya ito nararamdaman. Ang mga ugat ng puno ay hindi lamang ugat. Ang tubig sa ilog ay may tinig na mahina, ngunit malinaw. Ang hangin ay may dalang kwento. At sa bawat dampi ng liwanag ng araw sa kanyang balat, parang may binubuong alaalang hindi pa niya taglay. Sa sumunod na mga taon, hindi na siya muling dinala roon. Hindi dahil sa nalimot, kundi dahil sa lihim na pugad. Isang beses lang ito binubuksan. Kapag ang pintuan ay hindi lang mula sa labas, kundi sa loob. Labing-isang gulang na si Amihan nang ginanap ang seremonya. Isang araw na tila walang aninong tumatagal. Ang liwanag ng araw ay malambot, malabo, parang dumaraan sa manipis na belo. Ang buong barangay ay nagtipon sa tabing ilog. Sa gilid ng punong nara kung saan siya isinilang. Nakatayo ang matatanda, tahimik. Ang mga ina ay may dalang mga palaspas, habang ang mga bata, bagamat hindi lubos na kaunawa, ay pinatigil sa kanilang laro at pinatining ang kanilang pandinig. Walang palakpakan, walang pagtawag ng pangalan. Ang pagtatalaga ay hindi palabas. Ito ay pakikiisa. Sa gitna ng mga tao, nakaupo si Amihan sa banig. Sa kanyang harapan, isang bilog na nilatag ng abo, asin, at dahon ng bulong. Sa gitna ng bilog, isang maliit na mangkok na may tubig mula sa 3 ilog. Ang ilog ng agos, ng dilim, at ang ilog tangi. Pinaghalo ito ng mga babaylan. Hudyat ng pagkakaisa ng iba't ibang enerhiya. Ang dumadaloy, ang lumilihim, at ang pumipili. Sa likod niya, si Daya. Hindi lamang bilang ina, kundi bilang tagapasa ng kalaman. Nakasuot ito ng telang tinina sa pula at uling. Ang mga palad ay may mga guhit mula sa pinaghalong abo at pulot. Habang pinapahiran ng langis si Amihan, ang hangin ay tila tumigil. Walang ihip, walang tunog. Parang ang mundo ay nakikinig. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya ngumiti. Ngunit sa kanyang mga mata, may tila pag-unawang hindi sa edad, kundi sa kaluluwa nag-uugat. Ang mga babaylan ay umikot sa kanya. Nag-alay ng dasal, hindi sa salita, kundi sa paglalakad, sa paglalatag ng dahon, at sa pagkaluskos ng paa sa lupa. Isa-isang nilagay sa kanyang harapan ang mga bagay na dati ay hindi pa siya pinapayagang hawakan. Isang taling buhok ng kanyang ninuno, isang bao na may gasang nagkukubli sa loob, at isang piraso ng balat ng ahas na kusa umanong naiwan sa altar ng kuweba. Nang matapos ang ikot, lumapit si Daya at ipinatong sa balikat ni Amihan ang tela. Luma at may mga borda na hindi matukoy kung alin ang sulat at alin ang dasal. Doon pa lamang siya tinapik sa ulo. Hindi para sabihing, handa ka na, kundi upang ipaalala.
narito ka na. At nang lumingon si Amihan sa mga tao sa paligid, nakita niya ang mga mata nilang hindi puno ng paghanga, kundi ng pagtanggap. Sa huling bahagi ng araw, habang ang liwanag ng hapon ay dumarapo sa kanyang balat, isang paru-parong itim ang dumapo sa kanyang palad. Hindi siya kumibo. Ang paru-paro ay nagtagal. Saka dahan-dahang lumipad palayo, patungo sa kagubatang dati ay hindi niya pinapansin. Ngayon, alam niyang naroroon ang lahat ng sagot at ang lahat ng tanong. Hindi agad binigyan ng bagong tungkulin si Amihan matapos ang araw ng pagtatalaga. Tulad ng mga ugat ng puno, ang pagiging babaylan ay hindi agad sumisibol sa ibabaw. Tumatagal sa ilalim. Naguugat, bumibiyak sa lupa, at tahimik na lumalalim. Sa araw-araw, kasama niya ang kanyang ina sa pagkuha ng mga halamang gamot, pagpapatuyo ng dahon, at pagsasaayos ng mga ugat na ginawang anting-anting. Walang madramang pagtuturo. Walang tanong na sinasagot ng direkta. Ang kanyang pagkatuto ay dumarating sa anyo ng obserbasyon, ng pakikiramdam. Isang hapon, inutusan siyang maghanap ng dahon ng takip kohol sa gilid ng gubat. Isang simpleng gawain, pamilyar, hindi bago. Ngunit sa paglalakad niya sa lumang landas, napansin niyang may kakaiba sa paligid. Ang mga ibon ay hindi kumakanta. Ang mga damo ay hindi gumagalaw sa hangin. At sa di kalayuan, ang puno ng balete, ang isa sa mga pinakamatandang puno sa gubat, ay tila naninilip. May kung anong katahimikan na hindi karaniwang tahimik. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang uri ng katahimikang naghihintay ng tugon. Habang yumuyuko si Amihan upang pitasin ang unang dahon, napansin niyang may aninong dumaan sa kanyang gilid. Mabilis, magaan, walang yapak. Sa gilid ng kanyang paningin, isang pilandit ng liwanag ang tila sumasayaw sa pagitan ng mga puno. Hindi siya tumingin agad. Sa halip, pinikit niya ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang talampakan. Mainit. Bahagyang nanginginig. Parang may binubuong awitin sa ilalim. Mabagal. Parang hinahagka ng pandinig. Dahan-dahan siyang umupo sa lupa. Hinayaan ang sarili niyang makinig. At sa gitna ng walang salita, isang tinig ang lumitaw sa kanyang diwa. Hindi mula sa labas, hindi rin mula sa loob. Parang lumulutang sa pagitan ng alon ng hangin at ng paghinga ng mga dahon. Walang pangalan ang tinig. Walang muka. Ngunit may bigat. At malinaw ang mensahe. Hindi ito babala. Hindi rin ito pag-anyaya. Isa itong paalala. Na ang gubat ay hindi tahimik para sa kanya lang. Na siya ay bahagi, ngunit hindi sentro. Isang paalala na bago siya makapagpagaling, kailangan matutong makinig sa mga sugat na hindi sinasabi. Nang dumilat siya, may isang maliit na dahon na nakalatag sa kanyang harapan. Hindi takip kohol, kundi isang dahon ng bulong. Isa sa mga ginagamit lang sa ritual. At hindi basta-basta tumutubo sa ganoong lugar.
Napanganga siya sa bahagyang gulat, ngunit wala siyang sinabi. Itinago niya ang dahon sa kanyang sisidlan at bumalik sa landas na tinahak. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Hindi dahil may sumusunod sa kanya, kundi dahil sa wakas, naririnig na rin siya ng gubat. Ang buwan noon ay manipis. Halos hindi makalabas mula sa ulap. Ang hangin ay basa ng hamog at ang lupa ay malambot sa ilalim ng kanyang mga talampakan. Muling inutusan si Amihan ng kanyang ina. Ngayon, upang manguha ng ugat ng anilaw. Isang halamang mahirap hanapin maliban kung may kaalaman sa sadyang galaw ng lupa. Ang gubat ay tahimik gaya ng dati. Ngunit hindi gaya ng mga naunang araw, hindi na ito tila nagsasarili. May pakiramdam na binubuksan siya nito ng paunti-unti. Gaya ng pagdampi ng tubig sa bitak ng bato. Habang sinusundan niya ang pamilyar na liko ng ilog, may narinig siyang kaluskos. Hindi mula sa hayop at hindi rin sa hangin. Isang tunog na may timbang. Mabigat, ngunit hindi maingat. Tumigil siya. Hindi nagpakita ng takot. Hindi rin nagtago. Mula sa likod ng puno ng akasya, may lalaking lumitaw. Hindi matanda, ngunit may bigat sa mga mata na tila maraming panahon na ang lumipas sa kanyang dibdib. Isa siyang mandirigma. Ang mga kasuotan niya ay gawa sa hinabing abaka at balat. May mga marka sa braso na tila baybayin. Ngunit may mga bahagi ring hindi niya alam kung simbolo ba o sugat na hindi pa natutuyo. Wala siyang dalang armas. Ngunit hindi siya mukhang walang laban. Nakatayo siya hindi bilang tagapagdigma, kundi parang isang taong huminto upang makinig sa ihip ng hangin. Nagkatinginan sila. Walang salita. Walang pag-uusisa. Ngunit sa katahimikan, may sandaling hindi lumipas gaya ng ibang oras. Parang huminto ang mga tunog ng paligid upang manood. May ilang hakbang na pagitan, pero sapat upang makita ni Amihan ang kakaibang bagay sa kanyang leeg. Isang mutya ng ulap. Isang batong madalas lamang makuha sa ibabaw ng bundok pagkatapos ng malakas na bagyo. Isang babaylan lamang ang karaniwang nagtataglay nito. Ngunit narito ito, nakasabit sa leeg ng isang mandirigma. Isang paalala na ang mundo ay hindi palaging nahahati sa papel na ibinibigay. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya lumayo. Sa halip, dinala niya ang kamay sa kanyang dibdib. Isang simpleng kilos ng paggalang. Gumanti ang lalaki. Saka dahan-dahang lumakad palayo. Hindi pabilis, hindi rin patakas. Parang isang pangakong walang salita. Magkikita tayong muli. Sa oras na alam na natin kung sino tayo sa harap ng isa't isa. Pagbalik ni Amihan sa kubo, hindi niya nabanggit ang engkwentro. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil may mga bagay na hindi agad sinasabi. May mga presensya na kailangang namnamin muna bago ipasa sa iba. At sa kanyang panaginip kinagabihan, hindi apoy ang dumalaw sa kanya, kundi ang larawan ng isang ulap na may hugis ng mata, na dahan-dahang lumilipad sa ibabaw ng isang punong balete.
Hindi niya inaasahang muli niya itong makikita agad. Ang mandirigmang may mutyang hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa sumunod na mga gabi, habang binabantayan niya ang mga halamang nilalapatan ng dasal, napansin niyang may mga yapak sa paligid ng gubat na hindi kanya. Hindi rin ang kanyang ina. Hindi takot ang idinulot nito, kundi isang uri ng pakiramdam na may isang bagay sa paligid na hindi nagtatago, kundi nag-aabang. At dumating ang gabi. Tahimik, buwan lamang ang ilaw. Ang huni ng mga kuliglig ay tila mas mabagal, parang paghinga ng isang nilikhang nagpapahinga. Sa ilalim ng punong nara, kung saan siya madalas sumupo tuwing nais niya makinig sa loob ng sarili, naroon siya. Walang dahilan, kundi ang kanyang pakiramdam. Hindi siya naghintay. Pero hindi rin siya nagulat nang may aninong humakbang mula sa dilim. Hindi buo ang liwanag sa mukha nito, ngunit sapat upang makilala. Ito ulit ang mandirigma. Walang paliwanag kung bakit. Wala ring tanong. Sa pagitan nila, ang mga damo ay parang nakikinig. Walang ihip ng hangin. Ngunit ang hangin ay gumagalaw. Wala lamang tunog. Walang salita. Ngunit ang gabi ay puno ng sinasabi. Sa loob ng katahimikan, parehong nanatili sa kanilang pwesto. Hindi magkalapit, pero hindi na rin malayo. Parang dalawang ilog na hindi pa nagtatagpo, pero pareho ng daloy. Sa kanyang palad, dinala ni Amiha ng isang bagay. Isang piraso ng pinatuyong dahon ng sambong na may ukit ng baybayin. Isa ito sa mga tandaan ng paghilom. Kadalasang iniiwan sa tabi ng may sakit. Maingat niya itong inilapag sa lupa sa pagitan nila. Wala pa ring salita. Ngunit sa mata ng mandirigma, may pagkilala. Hindi lang sa dahon, kundi sa mensaheng kasabay nito. Paglipas ng ilang sandali, humakbang siya palapit. Hanggang sa ang pagitan nila ay naging hangin lamang. Ibinaba niya ang isang maliit na tela. Nakatiklop, may markang hindi kilala ni Amihan. Hindi galing sa kanilang barangay, ngunit may bahid ng sinaunang ugnayan. Hindi niya ito dinampot. Hindi rin siya umatras. Sapat na ang palitan. Sa pagsulyap niya sa paligid, ang puno ng nara ay tila mas malalim ang lilim. Parang humigpit ang yakap ng kagubatan. At nang sila'y muling maghiwalay ng landas, walang kasunduan. Walang pangako. Tila isang ugnayan ng nabuo sa gitna ng katahimikan. Pagbalik niya sa kubo, inilapag niya ang telang iniwan. Hindi niya ito ginulo. Sa umaga, kung ito'y wala na, alam niyang iyon ang hangganan ng saglit. Ngunit ng sumunod na gabi, naroon pa rin ito. Parang sinadyang manatili. At sa mga panaginip niya mula noon, hindi na lamang apoy ang lumilitaw, kundi tubig at ulap. Dalawang bagay na laging magkahiwalay, ngunit parehong sumusunod sa galaw ng hangin. Mula nang muli silang magtagpo ng mandirigma, nagbago ang himig ng kanyang mga gabi. Hindi masyadong halata. Hindi rin niya agad napansin. Ngunit sa mga panaginip niya, ang apoy ay unti-unting humihina. Ang kulay pula ay napapalitan ng asul. Ang init ng liwanag
ay nagiging hamog. At isang gabi, dumating sa kanyang panaginip ang di niya inaasahang panauhin. Sa panaginip, siya ay naglalakad sa isang ilog na walang tubig. Ang bato sa ilalim ay makinis at malamig. Sa paligid, may mga puno, ngunit walang hangin. Tahimik. Wala ni anino. Hanggang isang liwanag ang bumaba mula sa langit. Hindi araw, hindi buwan. Isang liwanag na parang usok at ginto na naghalo. Bumuo ng hugis ng babae. Hindi ito tao, mas lalong hindi rin hayop. Ang mga mata nito ay puti, walang itim, walang putok ng galit, walang bakas ng habag. Malinaw, ngunit walang direksyong tinitingnan. Para bang nakikita ang lahat, ngunit hindi kailanman nag-aakma ng tingin. Hindi ito naglakad. Hindi ito lumutang. Ang diwa nito ay naroon at sapat na iyon para maramdaman ang bigat ng pagdating. Hindi nagsalita sa simula. Ngunit sa loob ng panaginip, ang katahimikan ay nagbago ng hugis. Naging tinig. Hindi pandinig ang gumana, kundi pakiramdam. Parang alon na pumasok sa dibdib, hindi sa tenga. Hindi ito utos. Hindi ito tanong. Isa itong pagbubunyag. Na ang apoy sa kanyang panaginip ay hindi parusa. Hindi ito babala ng trahedya. Kundi isang gabay. Isang pag-ikot ng panahon. Na upang muling tumubo ang bagong damo, kailangang malanta ang luma. Upang ang mga ugat ay makalanghap muli ng hangin, kailangang biyakin ang lupa. Sa kanyang harapan, tumubo ang isang maliit na sanga sa tuyong ilog. Isa lamang. Walang ibang halaman sa paligid. Ngunit sa bawat tibok ng puso niya, ito'y unti-unting lumalaki. Hanggang sa maging isang maliit na puno na may iisang bulaklak sa dulo. Ang diwata ay hindi lumapit, ngunit may iniwang pakiramdam. Parang pinuno ng sariwang hangin ang kanyang baga, kahit sa panaginip. At bago siya muling magising, muling tumingin ang diwang iyon. Walang mata, ngunit sapat na para maramdaman niya. Hindi ka pinili para lang tumanggap ng kaalaman. Pinili kang maging bahagi ng pagbabagong darating. Nang magising si Amihan, basa ng hamog ang kanyang mga palad. At sa kanyang paanan, isang bulaklak. Puti. May hugis na kahawig nang nakita niya sa panaginip. Ay naroon, nakalatag sa ibabaw ng banig. Hindi ito kilala sa barangay. Hindi rin tumutubo sa lugar nila. At hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Pero sigurado siya. Hindi na lang siya basta gumigising. Sa mga araw na sumunod, walang nangyaring kakaiba. Ang mga tao sa barangay ay abala pa rin sa araw-araw. Naglalaba sa ilog, nagtatanim ng kamote, naghahabi ng banig. Walang panibagong seremonya. Walang utos mula sa matatanda. Ngunit si Amihan ay hindi mapakali. Ang una niyang napansin ay ang hangin. Hindi ito tulad ng dati. Hindi kasing lambing, hindi rin kasing ligaya. Pero may bigat sa bawat dampi nito sa kanyang balat. Sa umaga, malamig ngunit mabigat. Sa hapon, mainit pero walang buhay.
Parang may hinahanap. Parang may hindi ito matagpuan. Sinundan ito ng katahimikan ng mga hayop. Ang mga ibon na dati ay sumasabay sa pag-awit ng kulintang, hindi na dumadapo sa kanilang bubong. Ang mga bayawak na dumaraan sa ilog, ngayon ay naglalagi lamang sa kabilang pampang, hindi tumatawid. Sa gabi, ang mga kuliglig ay tila nag-aalangan. Parang may sinusubukang sabihin, pero hindi nila malaman kung paano. Habang pinatutuyo niya ang mga halamang nakolekta niya, napansin niya rin ang mga dahon. Hindi na nagkukulay ayon sa panahon. Ang ilang puno ay nalalagas kahit hindi tagulan. Ang iba, nananatiling berde kahit hindi umuusbong ang bagong sanga. At sa gitna ng mga pagbabagong iyon, ang mga panaginip niya ay nagiging mas tahimik. Wala nang apoy. Wala na ring diwata. Sa halip, isang walang kulay na lugar. Parang bukid na walang tanim. Parang kapatagan na walang hangin. Wala siyang naririnig sa panaginip. Ngunit sa pagising niya, laging may baka sa katawan. Isang paminsan-minsang panginginig sa kamay o isang biglang pagpatak ng luha kahit wala namang dahilan. Minsan, nauhuli niya ang sariling nakatitig ng matagal sa apoy ng kanilang lutuan. Hindi dahil sa alaala ng kanyang panaginip, kundi dahil sa parang may bumubulong sa gitna ng apoy. Hindi sa salita, kundi sa galaw. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong nara, pinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi para matulog. Hindi para magdasal. Kundi para makinig. At doon niya naramdaman ang unang sulyap ng pagbabago. Hindi sa pandinig, kundi sa pakiramdam. Isang pagaspas ng hangin na tila dumaan sa loob niya. Isang daloy ng enerhiya na hindi galing sa sarili, kundi sa paligid. Parang sinasabi ng lupa, may darating. Hindi para takutin, hindi rin para ihanda, kundi para ipaalala. Hindi na ito katulad ng dati. Maghapon na umuulan. Hindi malakas, hindi rin tuloy-tuloy. Parang patak na inuusal sa dasal. Pabugso-bugso. Walang tiyak na simula o wakas. Sa loob ng kanilang kubo, tahimik si Amihan habang inaayos ang mga tuyong dahon. Pinapantay ang pagkalatag ng mga ito sa banig upang hindi mabulok. Sa labas, wala masyadong gumagalaw. Ang mga bata sa barangay ay hindi naglalaro. Ang mga ina ay abala sa paghahabi sa loob ng mga kubo. Ang hangin ay basa, mabigat, at parang may kinikimkim. Tumingin siya sa labas ng bintana. Mula roon, kita ang puno ng langka na laging dinadapuan ng mga maya. Ngunit ngayon, wala ni isang ibon doon. Hanggang sa dumapo ang isang kalapati. Isang kalapating kulay abo. Hindi puti gaya ng karaniwan. Hindi rin itim tulad ng uwak. Kundi kulay abo ng dapit hapon. Ang mga pakpak nito ay hindi pantay. At ang mga matay, walang kinikindatan. Parang galing ito sa ibang dako. At hindi sigurado kung saan ito patutungo. Hindi ito agad napansin ni Amihan.
Ngunit sa kanyang pakiramdam, may dumaan na presensya. Parang paghinga sa batok. Nang siya ay lumapit, naroon na ito sa may gilid ng bintana. Hindi kumikibo, hindi umaalis. Binuksan niya ang maliit na pinto at lumabas sa ulan. Ang kalapati ay hindi lumipad. Sa halip, dahan-dahang lumapit sa kanya. Isang hakbang, tsaka isa pa. Hanggang sa dumapo ito sa kanyang palad. Magaan ang pakiramdam nito. Halos hindi niya ramdam ang bigat. Ngunit sa kanyang dibdib, parang may kumalabog na hindi niya maipaliwanag. Walang sugat ang kalapati. Wala ring tanda ng sakit. Pero ang mga mata nito ay puno ng lungkot na hindi kayang sabihin ng tao. At sa kanyang palad, iniwan nito ang isang balahibo. Manipis, bahagyang basa, at kulay aborin. Pagkatapos, muli itong lumipad. Hindi paakyat, kundi palayo. Pababa, patungo sa gubat. Isang direksyong alam niyang may kahulugan, kahit hindi niya pa maintindihan kung ano. Sa loob ng araw, dinala niya ang balahibo sa kanyang ina. Ngunit gaya ng inaasahan, walang paliwanag si Daya. Tinignan lamang nito si amihan. Saka muling ibinalik sa kanya ang balahibo. Walang sermon. Walang sagot. Ngunit sa mga mata ng ina, may kumpirmasyon. Ang mga tanda ay nagsisimulang magsalita. At nang gabing iyon, bago siya matulog, inilagay ni amihan ang balahibo sa ilalim ng kanyang unan. Hindi lamang para ingatan, hindi rin para itago, kundi upang mas madama pa ang dapat niyang malaman. Hanggang dito muna ang ating kwento ngayong gabi. Sa nakaraang mga tagpo, nasaksihan natin si amihan. Isang batang tahimik na unti-unting natututo ng sinaunang kaalaman sa gitna ng kagubatan, ng mga bulong ng hangin at ng mga aninong nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Sa bawat hakbang, habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, hindi lamang sa daan ng pagiging babaylan, kundi sa kanyang sariling loob. Ngunit, ano nga ba ang susunod na susubok sa kanyang loob at tapang? May lihim pa bang mabubunyag? At sino ang binatang lumilitaw sa gitna ng ulap at katahimikan? Abangan ito sa susunod na bahagi ng kwento ng Anak ng Babaylan. Hanggang sa muli. Sa pagtulog mo, naway samahan ka ng liwanag ng mga litaptap. Ang Anak ng Babaylan.